Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Naimbag na bigat Luzon, maayong aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta naging long weekend mo? Back to work ka na ba today? Para sa mga babiyahe ngayong araw, sabay-sabay nating alamin ang magiging lagay ng ating panahon. Ganon din ang sitwasyon ng trapiko at iba't ibang mga paalala sa pagpapatuloy ng undas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Wednesday morning, November 2, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Kung ang karamihan sa atin back to work and back to school na abang ilan, #walang pasok pa rin. Suspendido ngayong Miyerkules ang mga klase sa mga sumusunod na paaralan. Kabilang po dito ang lahat ng antas sa University of Santo Tomas, ganun din sa St. Paul University, Manila. Wala rin pasok dito po yan sa Ateneo de Manila University, ganun din sa De La Salle College of St. Benilde at dito rin po sa De La Salle University, Manila. Kabilang din sa class suspension ngayong araw, dito po yan sa Technological Institute of the Philippines at ganun din sa De La Salle University sa Lipa, Batangas. Wala rin pasok ngayong araw dito yan sa Philippine Christian University, kabilang po dito yung Manila at pati na rin ang Dasmariñas campuses. So ang extension ito ay naglalayon po na makapagbigay ng mas mahabang oras kasama ang pamilya, kaugnay po yan ang paggunita natin sa undas. Samantala, every morning is a blessing. Isang patunay dyan ang pagsikat ng panibagong araw. Kaya para sa ating sunrise for today, sisikat po si Haring Araw 5:52 ng umaga habang yung sunset po natin mamaya 5:27 ng hapon. Sa puntong ito, para malaman na po natin ang pinakahuling datos ng Pag-asa tungkol po dito sa lagay ng ating panahon, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster. Yan po, makakasama po natin si Mr. Obet Badrina. Good morning, Mr. Obet. Unahin ko na po ito. Ano na bang update dito sa binabantayan po nating low pressure area dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ganun din yung sama ng panahon naman sa labas ng ating boundary? Magandang umaga, Amor, din sa lahat ng mga tagapanood natin. Yung binabantayan natin na low pressure area kahapon ay naging isang bahagi na lamang siya ng nabuong bagyo ngayong araw. No? So ngayon, ang low pressure area ay naging bahagi na ng isang tropical depression na nandito sa may labas na bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong namataan na isang tropical depression na may layong 1,445 kilometros silangan ng Kabisayaan. Ito ay may lakas na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. At maliban nga dyan, may isa pa tayong binabantayan pa na naging bagyo din, na naging isang tropical depression din. Ito ay nasa mas malayo naman siya, nasa 2,830 kilometro silangan ng Luzon at may taglay din itong hanging umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 55 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pa kanluran din, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So meron tayong dalawang tropical depression ngayon na binabantayan. So ayan po, para sa ating mga manonood, nalaman po natin na yung binabantayan pala nating low pressure area kahapon sa loob ng ating PAR ay naging parte o naging bahagi na lamang nito pong na-develop naman na bagyo sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po natin yung tututukan dito lamang sa Panahon TV. At Mr. Obet, ito naman question of the day mula po ito sa isang Panahon TV follower na si Manuel Pajarillo. Ang tanong niya ay may posibilidad bang magkaroon ng interaksyon itong dalawang low pressure area? Dahil kahapon nga low pressure area pa lamang yung ating binabantayan. So ano po ba ang pwedeng mangyari kapag nagkaroon ito ng interaksyon?
Manuel, nakita na natin kung ano nangyari nung nagkaroon ng interaction yung dalawang low pressure area. Kagaya na inaasahan natin, naging bahagi na lamang ng tinatawag natin na naging isang trough or extension ng tropical depression, yung low pressure area na binabantayan natin kahapon. At ngayon naman, may panibago tayong binabantayan na dalawang tropical depression, dalawang bagyo na maaari din magkaroon ng interaction. So ano kaya mangyayari? So sa nakikita natin, posibleng pumasok, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga ay papasok yung tropical depression nandito sa may bahagi ng silangan ng Kabisayaan. Pero dahil nga may isa pa tayong tropical depression na nakikita, pwedeng magkaroon sila ng interaction at pwedeng sa pagpasok ng tropical depression na mas malapit sa atin, bigla itong lumabas. At ito nga ay dulot ng interaction ng mas malayong tropical depression. So yun yung babantayan natin, yung mas malapit na tropical depression na may posibilidad talaga na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Alright, maraming salamat sa iyong katanungan, Manuel. At kagaya po ni Manuel Pajarillo, ay maaari rin kayong magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. At Mr. Obet, eto naman, ano bang inaasahan nating weather condition para sa mga susunod na oras base dito sa inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? Bagamat marami tayong binabantayan ng mga tropical depression, wala pang direktang epekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nagdadala ng mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may mga pagkilat-pagkulog. Partikular na nga dito sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan, Palawan. At gayon din nakikita natin may mga pag-ulan din na nararanasan or mararanasan dito naman sa bahagi ng Hilagang Luzon. So nandyan yung mga lalawigan ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Isabela. Habang mahinang pag-ulan naman ang maranasan sa Batanes. Ngayon kasi, Amor, nakikita natin na posibleng magsimula na talaga or nagsisimula na nga itong hanging amihan or mararamdaman na natin yung malamig na hangin mula sa northeast. No? Ayan, meron tayong nalaman today at ito nga yung tungkol dito sa pag-iral na pala nitong hanging amihan, nakaka-apekto na pala yan, partikular na dito sa ating mga kababayan sa bahagi ng Batanes. At para naman sa ating mga kababayan sa ilang bahagi pa ng ating bansa, ay asahan din po natin yung mga pag-ulan dahil nga yan sa patuloy na pag-iral nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. At Mr. Obet, eto naman, pag-usapan natin yung lagay ng ating mga karagatan. Kamusta meron bang nakataas ulit na gale warning for today? Amor, umiiral pa rin itong ating gale warning, particular na nga sa mga baybayin ng Hilagang Luzon. So dahil nga yan sa lumalakas na hanging amihan, ay patuloy din pinapayuhan yung ating mga kababayan, lalo na nga yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, na wag munang pumalaot, particular na nga sa mga baybayin ng Hilagang Luzon, dahil inaasahan natin na magiging malakas ang pag-alon ng karagatan at gayon din ang hangin. So dapat mas mag-ingat pa rin sila. Okay, maraming salamat sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, yan po si Mr. Obet Badrina. Umpisa pa lang yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.